fruit has come. It's time to open your silage container. Nung pinagawa ko yan, 21 days ago, ito ang documentation ng mga scholar. Are you ready? Yes, sir. As we agreed, if you fail, you get delay to your board exam. But I'm sure you will not get delayed. That's how much I'm confident to you. All right, guys? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito na naman tayo kasi may bago tayong tour ulit ngayong May. Actually, hindi siya bago. Second time na natin itong gagawin kasi ginawa na natin ito last year. Ito, parang rerun. Rerun natin to kasi mataas yung demand niya. Marami pong gustong maka-experience ulit. Ito po yung Thai Fruit Orchard Tour. Yeah. So, gagawin po ito sa Chanthaburi, Thailand. Yes. Ang tinatawag na fruit basket ng Thailand sa May 7 to 10. Sobrang nag-enjoy ako doon sa mga eat all you can na prutas. Opo. Marami pong reasons para bumalik sa Chanthaburi. Unang-una na po yung fruit buffet. Na bawat farm po na pupuntahan natin ay nag-o-offer ng fruit buffet. So, only sawa tayo sa fruits na kasama ang durian, mangustin, lansones, rambutan, longgan, at salak. Hindi pa sa atin snake popular fruit. Magaganda yung mga places, no? Like yung Durian Land. Grabe yun. Super. Ito na yung pinakamagandang lugar na napuntahan ko. No? Yung magnitude ng laki ng farm, how organized, yung irrigation, gumawa sila ng mga dam nila, may sarili silang restaurant on top of the mountain. Sobrang ganda talaga. Yung large-scale durian farming, parang yun yung trend ngayon. Yung talagang malakihan. Malakihan talaga. Napakalaki po ng demand ng China for durian. So, kahit po sa Malaysia, kahit sa Vietnam, ito po ang trend talagang malakihan na plantation ng durian. So, makikita po din natin yun, makakapag-benchmark tayo. Yun po yung very important sa tour na to. Kasi may premium pagka-organic ka talaga. Ibang presyo talaga. Multiply siya 5 times or even higher pagka-organic siya. So, it's something to look into para dun sa mga farmers natin dito sa Philippines. Kasama na po dyan yung beekeeping. Yeah. Kasi para maging organic siya. So, kumusta ma'am? Ano yung update doon sa export? Kaya ba ng Pilipinas pasukin ng export? Doon nag-start na tayo, but masyado pa rin maliit, no? Kulang. Parang more than 80% pa yung kakulangan natin sa supply. Doon sa binibigay sa ating opportunity ng China. Ano yung best varieties ngayon na kailangang itanim? Ano yung inihingi ng market? Opo. Gagawin po natin ulit, sir, yung favorite mo na lahat ng variety. Titikman natin. Ano sabi niya? 20 varieties. 20 varieties. Hindi na muna natin sasabihin alin yung pinakamasarap. Para hulaan nila. Hulaan na lang. Alin yung pinakamahal. Pwede niyo po kaming i-message sa Facebook page namin, Inspired Learning Tours. Yun po ang pinakamabilis na paraan para makontak po kami. Sana po kontakin niyo na po kami agad kasi konti na lang po konti yung na slots. Lang din yung slots. Paubos na rin po siya para makasama pa po kayo dito sa susunod nating tour. Sana po makasama kayo habang may available slots pa. Kontakin niyo na po kami. Kaya nakaseal dyan di ba? Hindi pwedeng matamper. Pag tatamper dyan at nawala yung signature ko, reject. Hindi naman tamper, di ba? Tingnan nyo mamaya. Bago ko buksan yon, team leader had to inspect whether it's tampered or not. When you say no, then I will open it. Agree? Yes, sir.
para wala tayong gray area. When you say, okay sir, proceed, I will open it in front of you. Oh, guys, this is the evidence. We made this thing on March 12, harvest date April 1. As agreed, we must wait for our agribusiness team to witness the audit. Kaya dinilay natin. Fortunately, yung dating nila ay after April 1. Pero kung na-advance, di tayo pwedeng mag-delay. Hindi pwedeng under. Are we clear? Yes, sir. Hindi natin pwedeng i-under, but we can go over. Alright, so ngayon over tayo, which is favorable sa inyo. Kung ano man yung bacteria nung April 1, if any, papatayin pa yon ng 2 days. Kasi ang molasses, always remember, the molasses are the one who prevent the bacteria fungus to develop inside the silage. Dito sa container. Are we clear? Yes, sir. Now, let's proceed. Team leader, please inspect your container. And tell me, is it tampered or na-open ba yan? No, sir. It's all clear. All sealed. Now, with that confirmation, I will be the one to open it. Please, Team A, gather around here. Bubuksan ko na. Number 1. Nakaka-nervous na. Parang hindi makakapag-inom ng... Pag ganun. How many kilos yan, sir? I believe this is more than 25 kilo. Good enough for our experiment. Actual experiment. Okay, guys, open it. Okay, okay. Move back. Kabal. Move back. Cutter, get the cutter. Ton, ang cutter mo. Okay? Closer. Okay, another. Check kung na-tampered. No, sir. No, sir. Yan, ha? Hindi tayo nagtatampered dyan, ha? As originally sealed. Okay, guys. Ah. Plastic pa, sir. May isa pa. Wait! Come closer! Come closer! What is the parameter to determine whether your silage is good or bad? Number 1? Smell. Guys, come closer. Huwag nyo lang duduraan, ha? Mabango, sir. Mamaya wala na ako. Come. Ay, masarap, sir. Mabango, parang honey. Come. Brad, amoy nyo. Parang honey. Wait lang, Tamis. medyo lalayo ako sa mga... Oh. Parang pasado to. Sir Buddy, Yes, sir. please, do the honor. Mabango, sir. Mabango. Oh, now, Parang pasado to, ah. so we passed the first 2 criteria. Now, check. This is sealed. Yes, sir. Proceed. Uy! My goodness. Ayan na. Tanggal to. Guys, the moment of truth. Do not blink. Do not blink. Uy, Wow! Gold. Gold! Very good. very good. Cutter. Okay, now, next test. Papakain natin sa baka. Okay, bago ipakain, please remove yung munang mga kwan. Kailangan nasa planggana na lang ang silage. Walang ano, sir. Okay. Tinay! Congratulations! Tinay, congratulations! Maghugas muna ako. Baka sabihin nyo, sir, na-contaminate dahil lang hindi ka naghugas. Okay guys, my hand is clean. Lahat ng ilalagay ko dito ay yun lang hindi natin babalik. So far, you all pass. Now, the last test. Kailangan makain, maubos. Okay, ilan na.
Baka busog na yung sir. Amay! Amay! Nakapag-lunch na din yung sir. Baka rin mga busog na sir. Tinitikman sir. Nako. Ay, si Wanda, kakainin niyo si Wanda. Okay, come. Kainin mo. Second criteria. Bibilang ako na soft drinks yan. Oh, documentation from Team A. Video. Tubusin mo yan, ano ha, brother ha, ay sister. Wanda. Yummy. Si Wanda gusto kumain. Wanda daw. Okay. Team A, congratulations. Please take your seat. Congratulations. Ayan, kinain niya. Please seal these things. Let's see Team B naman. Okay? So, yung team B naman ang titignan natin. Open the lid. Yung. Oh, up. Oh, Team B, gather around. Second inspection. Oh my God. Amay. Magnifico. Sige lang, sabihin nyo lang okay, kasi ang magbe-verify niya si Sir Buddy. Amay, mabango ba? Sir Buddy, please, smell it. And tell the truth, and nothing but the truth. Bango, sir. Mabango! Ayan ha, may third party tayo. Walang kukurap. Closer, your eyes. Wow! My goodness. Oh, gold! Gold. My God. Okay. Congratulations, Team B. This will be given to Red Cattle. This is become a source of their new business opportunity. They know how to make silage. Di ba? Ito, sir, ay native Napier taken from the wild field. Hindi ito yung mga cultured. Ayan, sige na. Doon sa pula, kaya evidence. Tanggal yan. Ilipat mo na to. Di ba, kakainin din yan kung talagang, yan. Uy, nagmamadali. Gusto mo pa? Mamaya na. Hindi mo kahintay. Ito, sir, manganganak na anytime this month. Manganganak na yan. Scholar, what is the ideal weight for large ruminant? At least 200. Okay. Uy. Kaya hindi siya, sir, pwede mong dire-diretso na, sir. Okay. Team B, congratulations! Your experiment successfully passed the criteria of a good, perfect silage. You can now proceed to have your own business in silage making. Whether, sinabi ko silage making, pwede na kayong gumawa ng corn silage or Napier silage. Only these two. Why? Itong dalawang ito, corn silage, yellow corn, and Napier, are the two most nutritious na silage. Why? They contain more liquid, yung kanilang leaves. Kaya perfect sa silage making. Okay? Yes, congratulations. You can proceed to your clearance tomorrow. Ako po si Antonio Gamboa. Okay. And galing po akong Mindoro. Mindoro. San Jose Occidental, Mindoro. Okay. So, ano ba ang ginagawa mo sa Occidental Mindoro? Balik kami po ay mayroon ding farm. And isa rin po akong practitioner.
And kaya po ako nandito kasi iba rin po yung meron kang formalized na training and something na nakasulat sa bilang NC2. Maliban pa dun sa experience mo bilang. Livestock mo ba yung farm niya? Yes sir, livestock din po. Ano yung mga alaga mo doon? Meron po akong baka, mga kambing, and mga ano din po, poultry. Okay, so ano ang may apply mo doon sa sarili nyong farm na natutunan mo rito? Lahat po ng ng good farm practices na naituro sa amin and as well as the manufacturing of silage, proper forage production, pasture management, and herd management as well. At lahat ba na to ay bago sa'yo or somehow na-encounter mo na rin? Yung iba po is pinapractice ko na rin. Kaso hindi naman po kasi natin alam lahat and we're always open for for new learnings. Okay. Ano sa tingin mo, bakit ikaw ang napili, bakit ikaw ang most outstanding na scholar sa batch mo? Hindi ko rin po masyado kung ano naging category nila pero I'm just willing to give my best dito sa field na to. Ito po kasi ay buhay ko na rin and wala na po ako fallback ito na talaga yung aking pamumuhay. So ibig sabihin nun, everyday na nandito ka sa farm school, binigay mo yung best mo? Yes, of course. Alright. So ano mga plano mo ngayon? After passing the NC2? I would like to look for further training and government and as well as iba pa pong courses na related sa sa cattle. Alright, thank you so much. Thank you po. Thank you. Sir. Okay, ano ang buong pangalan mo, sir? Mark, ako nga po pala si Mark Gilbert Gosum. Dati akong seafarer. Tapos plan ko rin po kasi magkaroon ng sarili farm. Tsaka plan ko rin po kasi mag-abroad. Okay, Mark, saan ka nanggaling na probinsya? Dito lang din po, sa Cavite. General Trias po. Malapit lang. Opo. Okay. So Mark, ano ang mga natutunan mo dito sa Constantinos Farm Incorporated? Farm Incorporated. So totoo lang sir, sa loob ng 39 days, parang nag-aral na ako ng 1 year sa dami na natutunan ko. Okay. Unang-una kung paano mag-put up ng farm. Okay. Tapos yung sa mga large ruminant like cow, and then sa small yung goat. Paano yung breeding, vitamins, and then yung prevention sa mga sakit. Okay, Mark, itong mga natutunan mo dito, something na bago sa'yo? Yes sir, yung iba, either kasi talagang animal lover ako, nagbe-breed ako ng dog. Kaya medyo nakaka-relate na ako sa tinuturo ni sir. Okay, nice. Okay, so ano yun, yung breeding ng dogs, naging business mo or hobby lang? Una sir, hobby lang po talaga. Hindi ko po mas tutukan kasi nga po, nag-abroad din ako. Nag-abroad ka? Okay, matagal ka na nag-abroad? Medyo matagal na rin. Ilang taon na yan, Mark? Almost 14. 14 years? Opo. Ano exactly ang work mo? Sa sa cruise ship po. Cruise ship? Anong ginagawa mo doon? Sa interior po kami, sa cabin steward po, housekeeping. Malakas na kumita yun Sakto lang sa Okay, after passing the NC2, anong plano mo? Plan ko po mag-apply sa abroad. For a animal husbandry? Yes, opo. Related po sa tinapos New Zealand? ko. Yes po. Okay. Ano bang nakikita mong future? Sa totoo lang sir, malaki. Okay. Napakalaki po, lalo na sa atin. Kailangan mo lang siguro talaga ng financial. Okay. Tapos dito ka mag-put up. Kuha ka lang sa abroad ng pampuhunan and then dito ka mag-put up ng sarili mong farm. Babalik ka? Opo, para makapagbigay tayo ng trabaho. Babalik ka ng Pilipinas. Yes sir. Okay, thank you Mark. Welcome po. Okay. By the way, Mark, ano yung category mo, bakit ikaw yung team leader? Opo, outstanding leader po. Outstanding team leader. Opo. Bakit sa tingin mo ikaw ay napiling outstanding team leader? Siguro, simple lang po sir. As a leader, dapat mag-work ka rin as a worker para sumunod sila sa'yo. Yun lang po. Nice. Thank you. Welcome sir. Hope Thank you. Nice to meet you sir. Talagang pinanonood ko lang kayo eh. Thank you. And hopefully na pag ikaw naging successful, sana hindi pa ako ganun katanda by the time. Hindi pa yan sir. Pupuntahan ka. Opo. Maraming salamat po. Thank you Mark. Thank you po sir. Napapanood ko lang sa Facebook. Ay, nanonood ka rin. Opo. Okay. Anong buong pangalan mo? Ako po si Hepolito Elitana II. Ako po ay taga Lukban, Quezon. Oh, nice. Nice place, ha? Yes, marami nang pinag sa Lukban.
Oh. Ay, yes po. Nakapunta na kayo sa Bukid Amara po ba? Yes, nakita ko po yung vlog niya na yan. Anong nickname mo? Polits po. Polids. Okay. Bakit ikaw ay napiling team leader? Actually po, nung una talaga, hindi ko po ina-expect yun. Like, Sunday po kami nag-arrive dito. Monday yung start ng training. Tapos, Sunday night po, in-approach po ako ni ma'am. Sabi, ay, Polits, pwede bang ikaw na lang yung isa sa maging team leader? I don't have any idea po kung bakit. Pero po yung ang nilagay ko po kasi ako po kasi is, by profession po is teacher. Po, kakapasa ko lang din po sa board exam last year po. Oh, I see. Kaya, elementary, high school? Both po. Physical education major po ako. Nice. Yes, Okay. And after the training, ilang days tayo? Ilang days kayo? 39 po. After 39 days Yes, today, ano ang nasagot ba yung reason sa tingin mo sa sarili mo bakit ikaw ang piniling team leader? In my own perspective po, yes sir. Tsaka po isa rin siya sa mga bagay na nakapag pa-develop sa aking personal character po. Kasi nung college po ako, somehow nakakapag-lead din naman po ako ng mga group of students. Pero at this part po, parang syempre po, kung inyo pong mapapansin, yun nga, katulad po ni Kuya Mark, may mga members din po talaga ako sa team ko na talagang professional din, mga seafarer din po. Tapos iba't ibang culture, ibang attitude. It's quite thrilling po na makapag-work sa kanila. At the end of the day po, iba pa rin po yung satisfaction na you're able to become the leader of this group of people na talagang isa lang yung magiging goal nyo. Kung paano nyo matatapos lahat ng mga task na ibibigay ni Sir. At the same time, kung paano natin ma-accomplish lahat na umabot tayo sa graduation day. Okay, gaano kalaking bagay ang maging scholar ng TESDA? Napakalaking bagay po. Kumbaga, isa nga po sa pwede ko pang may ambag para sa institution natin, para sa TESDA din po is, para po sa akin pong mga kababayan din sa Lucban, sa Quezon, ay marami po doon yung mga potential na mga group of people na pwedeng i-refer para po sa programa ng TESDA. Kasi po, ako po bilang professional na pero nag-seek pa rin po ako ng opportunity na maging scholar ng TESDA. Mas magkakaroon po kasi ng mas malaking opportunity. Self-development at the same time ay yung pong pagkakaroon ng knowledge na hindi lang siya pag sinabing farmer ay farmer lang. Okay. Dapat farmer ka. Dapat yun, kasi po yung parents ko talaga farmer talaga. Okay. So gusto ko rin pong maintindihan kung ano ba talaga yung buhay ng isang farmer na hindi nila sinasabing farmer lang. Gusto ko maging farmer ako. Big time farmer. Big time farmer po. Big time. Yes po. Okay, since teacher ka by profession, kumusta yung mga natutunan mo dito? Yung mga natutunan ko po dito is especially po yung part na sa farm maintenance, yung applying all the 3 R's. Yun po yung lagi kasi yung ini-insist sa amin ni Sir na dapat pag meron kang sariling farm, dapat kung pwede wala kang maitatapon. Okay. Dapat lahat ng possible na pwede pang gamitin, let's reuse it. Lahat ng pwedeng i-recycle, and then the rest po is yung mga bagay na mga lesson na talagang in-insist ni Sir na pagdating nyo kung mag-abroad man kayo, quality yung maipoproduce natin. Hindi yung basta lang nag-training kayo na wala kayong matututunan kung ano man dito sa farm. Okay, ano ang gagawin mo ngayon? Pagpapatuloy mo pagiging teacher or mag-abroad ka as a farmer or magiging farmer ka ng sarili mong farm sa Pilipinas? Ayun po, ngayon po, ang plan ko, kaya talagang nag-TESDA din po ako. Kasi gusto ko din pong makapag-work abroad. Okay. And then kung papalarin po, kung ipagkakaloob ng Panginoon, after maybe 10 years, if I'm able to
build my own farm, then pwede po yun na mag-manage ako ng sarili kong farm. Yun din po yung isa sa mga pangarap ko. And at the same time po sa community ay tayo ay makatulong din naman. Kasi yun naman po talaga yung gustong i-produce ng ating pong TESDA. Na hindi lang tayo ang nag-benefit kundi yung community po natin. Okay. So, we hope na ikaw ay isang maging big-time farmer sa Yes, sir. Lokban. Hopefully po. Thank you. Hopefully, Thank you sir. so much. Thank you po. Thank you po. Si Sir Sandro Rementilla. Saan ka nang galing, sir, na probinsya? Sir, dito po ako, taga Silang po. Silang Cavite. Okay. Ang tanong, may ifa-farm pa ba sa Silang? Meron pa po. Sa ngayon po, sir, meron po kasing area po dun sa amin, katulad sa biyanan ko po. Okay. Ngayon po, may area pa naman po doon na pwede pa po siyang gamitin sa farm. Isa rin po ito sa dahilan kaya ako napunta din dito, sir. Bukod po sa plano ko abroad, sir, sa New Zealand. Okay. Kumbaga, kung sakasakali po na makaalis din po ako, dahil para sa pamilya. Dahil dito po, sir, medyo sa age ko po, 45 years old na ako. Okay. Wala na ako masyadong trabahong pwede pang mapuntahan. Okay. Kaya po, eto po, pag pinalad, sir, sana po makarating din ako ng ibang bansa para makapagtrabaho para sa pamilya at sa konting business pagbalik ulit, sir. Kasi po, para dun po sa natitirang lupa dito po namin sa Silang. At yun nga po, ruminants, pwede rin po dun sa amin. Kahit po sa mga kambing or mga baka, dun sa natutunan ko dito, ay may i-apply ko po kung sakali pagbalik ko po. Okay. And paano ka napili na maging TESDA scholar? Sir, kami po yung naghahanap din po talaga ako ng kung saan. Ang una po namin nahanap ay sa Laguna. Ipil Laguna. Okay. Medyo malayo lang po, sir. Medyo malayo siya. Kaya po, sabi ko doon sa misis ko, hanap tayo ng mas malapit. Mas malapit. Yun po, nakita po namin doon sa naghanap po siya doon sa Facebook, nakita niya po itong sa TESDA na De Constantinos Farm. Sabi ko, sige, tutuloy ako dyan. Saan ba yan? Maragondon, Cavite. Kayang-kaya, malapit lang. Meron naman kaming motor ng dalawa po kami dito yung bayaw ko. Dalawa kayo. Apo, yun, kaya sabi ko, sige, dito tayo. Para yun nga, nung mapuntahan po namin, okay. Buti naman po, at saka nakapasok po kami, natanggap po kami para dito sa mag-scholar. Mahirap ba maging scholar? Mahirap ba makapasok? Sir, opo, parang mahirap din po siya. Kaso nga lang po, matagal din na po kami nag-apply. September o nag-apply po kami. Kaya natagalan po kami bago na natawagan. Kaya parang nawala na rin ako ng chance. Akala mo hindi na? Hindi na po matutuloy, sir. Gawa ng February. Hindi na ho talaga ako masyadong umaasa. Pero meron naman po ako nasa sideline doon. Nag-water station ako, deliver. Kaya naghihintay lang po ako. Nung natawagan kami, ayun na nga ako. Sige, tutuloy na namin to. Sabi ko na yun. Kaya awa po ng Diyos, ay nakapasok po kami dito. At naging scholar ni De Constantinos Farm. Yeah. Ikaw ba pinaka may edad sa grupo? Yes, dalawa po kami, sir. Si Gani, yung nung kasama mo, yung kalbo, at saka ako. Kaya medyo parang ako po yung tatay, kuya. Okay. Hindi ba mahirap yan na medyo mas may edad ka kumpara sa ibang mga kasama mo? Medyo parang ako rin po yung nangapa. Kasi nga po, pinakamaedad ako. Siyempre, mas maano sila sa akin, may mas lakas. Na yun, para sa mga gawain. Pero hindi naman po ako nag-stop doon eh. Hindi lang ako tumigil sa ganung itinuloy ko. Tuloy lang. So pagpasok po namin dito,
eto nga po yung mga ginagawa namin, kaya ko pala to. At kumbaga, natutunan ko na to, sir, sa labas. Yung mga ginagawa namin dito, natutunan ko na rin po sa labas. Kaya hindi na ho ako nahirapang mga dating mga trabaho mo. Opo. Hindi na rin ho ako nahirapang i-apply dito yung mga gawain na pinagagawa ng aming trainer. Yung ba ang reason kung bakit ikaw napili na most outstanding scholar on general maintenance? Tama ba? Tama po, sir. At ako nga po yung nagpapasalamat kasi marami na rin po ako napagtrabahuhan pero dito lang po ako nakaranas magkaroon ng certification na ganun. Masaya po ako. At nagkaroon ako ng ganun. Si Sir Rani lang ang nakapagbigay sa akin. Dahil sa natural ko lang po kasi po ako po yung tao na hindi po kumbaga kontento na ako sa isang lugar o sa isang ginagawa. Gusto ko po ganun ako gumagalaw. Ganun po ako dito. Yung tinutulungan ko po yung mga kasama ko. Pag may nakikita ako na medyo mahirap yung ginagawa, gusto ko po tumutulong din ako para balance lang po yung aming mga yung pare-parehas lang kami. Okay, sir, ito umaasa ka na itong after passing the NC2 ay magbabago yung buhay mo. Oh, sir, umaasa po ako, sir. Sa tulong po ng ating Panginoon, sana maging successful tong kaharaping parang sa akin parang panibagong na to. Yugto ng buhay. Yun. Sa inyo rin, sir, nagpapasalamat din po ako dahil isa ko sa napili niyo, sir, na ma-interview pero kinakabahan lang talaga ako. Pero nagpapasalamat po ako sa inyo, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you po. Ako po si Ana Rachel Arancilio. Taga saan ba kayo? Dito po sa Imus, Cavite. Imus. Yes, okay, po. malapit din. Yes po. O kumusta naman ang despite of ikaw ay babae, no? At kanina nung binigyan ka ng award, linuloko na, tumayo ka naman. Actually, medyo sanay na po ako sa kanila. Pero so far naman, this is the last day ng training po namin dito. Since 39 days, so far, talaga namang sobrang dami ko, sir, natutunan. Actually, I graduated 4 years. BSBA, major in Financial Management sa New Era University. But kaya po ako nag-decide na mag-take ng TESDA. Nakita ko si D. Constantino Farm. Through kay Perpetual Help Las Piñas. Okay. Since nag-inquire po ako if meron silang animal production, ruminants NC2. Actually, sila yung nag-recommend sa akin dito. So, chinek ko rin siya sa Facebook, sa Google. So, since accredited naman sila ni TESDA, dumiretso na po ako dito. So, yun po. Kumusta yung training? So far, okay naman siya. Talagang, nung una, wala talaga akong idea, sir. When it comes to pag-aalaga ng large ruminants, sa small ruminants, sa goats. Sobrang na-enjoy ko lalo na sa goats kasi kayang-kaya ko siyang gawin compare dito sa large. But since okay naman na turo naman talaga ni Sir Rani lahat ng process like andun lahat ng hoof trimming, ear tagging, merong deworming, nag-injection din kami ng multivitamins, tapos nag-grooming din po kami, then yung pinaka-critical is yung milking. So, lahat yon dito ko lang siya natutunan. Okay. Sobrang fresh talaga para sa akin yung ganong idea. But, the main reason bakit po ako nag-take is gagamitin ko ang NC2 para makapagtrabaho abroad. Gusto mo rin mag-abroad? Yes po. Actually, yung family ko po kasi, my father and my father, nasa Canada po sila right now. And yung sister ko po, yung second sister ko. Then, sila po yung dahilan bakit gusto kong makasunod doon. Actually, pwede... Sa Canada ka mag-apply? Sa Canada. Pwede naman akong dumiretso or ano, pero mas gusto kong makapag-apply on my own na para malas yung cost. Yung sa mga agency po, yun po yung gagawin kong pathway. Para kung kayang walang gastusin, why not? Ganun po. Okay. So, ano nakikita mo in the next few years?
I can see myself after maybe 10 years. Sure ako doon na isa na akong farm owner, katulad ni Sir Rani. Dito sa Pilipinas, sa Canada? Dito po. Babalik ako dito, sir. Sigurado ka? Yes! Mas okay pa rin yung weather dito. Based sa kwento ng sister ko, ng father ko, ng mother ko. Mas okay pa rin talaga mag-build ng business dito. Actually, they're encouraging me now na mag-put ng business, but sabi ko sa kanila, maybe hindi pa enough yung knowledge ko about farming. That's why I took Animal Production Ruminants NC2 po. Yeah. Ano ba ang ini-envision mong farm mo sa Pilipinas later on? Magfo-focus po talaga ako sa small ruminant, like goats. Gusto ko po matuto ng breeding. Para mas dumami yung percentage ng yung ibang breeds dito sa Philippines na para hindi po more on native lang. Ano yung award na binigay sa'yo? Yung una is yung class secretary. Okay. Then the second is yung most outstanding award, sir. Okay. It's the highest award, no? Yes. Wow. How does it feel na puro lalaki? Halos ilan lang kayong babae sa group? Tatlo po. Okay. So, dominated ng mga lalaki, pero ikaw yung nakasungkit. Oo nga po. Yung pinakamalaking Actually, award. hindi ko po siya in-expect. Like, syempre, for me kasi, nasanay po ako talaga sa mga previous work ko na leader po talaga ako. Kasi yung previous position ko po is assistant manager po. Sa HJC Helmets po. Ano yun? Yung helmets po siya, motorcycle accessories. Yan po. Alright. Galing din po ako, sir, sa Toyota. Quezon Ave. Yes. Galing din po ako dun. So, yung... Magaling ka sa sales. Yes po, sana din ako. Yayaman ka. Bali, kumbaga sa akin, talagang hindi ko alam. More on them, tinatawag akong Dora the Explorer kasi matutunan ko yung isang bagay, parang hindi ako kontento. Gusto ko may iba pa akong malaman. Masyado kong explore. Gusto ko, parang di sapat, parang may kulang. Hinahanap ko pa talaga siya. So, feeling ko, andito na yun. Ito na yung gate. Ayan. So, we will hope for the best for you. Yes. And thank you, sir. Yung sinasabi mo, after 10 years, ikaw ay magiging farm owner dito sa Pilipinas. Thank you. Okay, sir. Thank you po. Thank you. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.